Umaga po sa inyo. Ako po si Prince Kian Esayog. Magbasa ako ng ayaw maligo ni Bimbo. Ginising ng nanay niya si Bimbo. Anak, gising na. Handa na ang almusal. Opo, inay. Ang sabi ni Bimbo. Maganang kumain si Bimbo. Pagkatapos kumain ay nagpaalam siya sa ina. Makipaglaro po ako kina Boying. Maligo ka muna bago makipaglaro. Ilang araw ka nang hindi naliligo. Paalala ng ina. Sa lahat ng pinakaayaw ni Bimbo ay ang maligo. Nasaan si Boying? Tanong ni Bimbo. Naliligo pa. Susunod na lang daw sabi ni Nonoy. Sandali pa ay naglalaro na ang magkakaibigan. Taguan ang laro nila. Huli ka ang sigaw ni Boying. Isa, dalawa, sigaw ni Boying. Lagi siyang nahuhuli ng mga kaibigan niya. Dahil naaamoy kung saan siya nagtatago. Isang araw, paay wala nang gustong makipaglaro kay Bimbo. Ayaw siguro nilang makipaglaro sa mabaho. Anang ina niya. Ang sabi ng nanay niya ay maligo si Bimbo. Ayoko pong maligo. Kung ayaw nila akong kalaro, ay okay lang sa akin. Mag-isang naglaro si Bimbo. Hindi na baling mawawalan siya ng kalaro. Pero hindi niya maliligo. Takot kasi siya ng tubig. Sa gabi matapos kumain ay direksyon na nasa kama si Bimbo. Kahit kagalitan ng ina ay ayaw niyang maglinis ng katawan. Isang gabi ay nagising si Bimbo. Sa pagkakatulog may naramdaman siyang gumagapang sa katawan. Ano yun? Napasigaw siya nang mahawakan kung ano ang gumapang ng iyong ipis. May mga ipis sa damit at kama niya. Nagtatarang si Bimbo. Takot na takot siya. Bakit? Ano ang nangyari? Tanong ng nanay niya. Ikinukwento ni Bimbo ang tungkol sa mga ipis. Marumi kasi gusto ng mga ipis sa marumi at mabaho. Hindi na pinuntahan ng ipis si Bimbo mula nang maligo siya araw-araw. Marami rin ang muling nakipaglaro sa kanya. Nalalaman niya, importante ang laging maligo ang isang bata. Kinabukasan din ay naligo si Bimbo. Matagal siyang naglinis ng katawan. Sumasarap ang kanyang pakiramdam. Pagkatapos, the end. Wala na?